So, good day everyone, especially to you ma'am. So, my name is Persia M. Magkarimbang and I'm reporter from the Group 6. So, let's talk about my topic. So, this is my topic, correct way of crimping and wrong way of crimping, no? So, ano nga ba itong correct way of crimping, no? So, I will discuss this. So, ang correct way of crimping is ito yung crimping, no, sa how to process or pagdugtong ng RG45 connector sa dulo ng UTV cable. So, gamit ang crimping tool para maging maayos at gumana ang internet connection. So, kailangan tama ang paraan ng pag-crimp mo, no? So, kailangan tanggalin ang balat ng cable. So, gumamit ng crimping tool para balatan ang dulo ng UTP cable, no? So, huwag sobrang lakas, no? Para hindi masira ang maliliit na wire sa loob nito, no? So, kailangan ding ayusin ang kulay ng wires. Straighten ang 8 maliliit na wires at ayusin sila ayon sa tamang color coding, no? So, halimbawa, T568A o T568B, no? So, depende sa hinihingi ng activity, no? Or ng wire, no? So, kailangan din gupitin ng pantay, no? So, putulin ang wires para pantay ang haba at madaling ipasok sa RG45 connector, no? So, kailangan din ipasok ang wire sa RG45, no? So, siguraduhin na nakaabot hanggang dulo ang mga wire sa loob ng connector at tama ang pagkakasunod-sunod ng kulay, no? So, i-crimp ang gamit ang crimping tool. So, ilagay ang connector sa crimping tool at idiin ito, no? Kumbaga, mahigpit, no? Para maging mas maayos yung kapit ng metal pin sa wire, no? So, kailangan din i-check kung matibay, no? So, hilain ng konti ang cable para siguraduhin na hindi madaling matanggal ang connector. So, i-test kung gumagana or gumamit ng cable tester para malaman kung tama ang pagkakabit at kung connection ng lahat ng linya, no? So, para maayos yung crimping mo, no? So, let's proceed for wrong way of crimping. So, ano naman ang wrong way of crimping, no? So, I will discuss this. So, this is the wrong way of crimping, no? So, ang wrong way of crimping naman ay ito yung tumutukoy, no, sa mali ng paglalagay ng RG45 connector sa UTV cable na nagdudulot ng mahina o walang internet connection. So, ito ang mga karaniwang pagkakamali mo, no? So, this is the wrong way of crimping. So, maling pagkakasunod ng kulay, no? Kapag hindi tama ang color coding, so, yun siya, no? So, hindi mag-work ang connection pag mali yung color coding, no? So, hindi pantay ang haba ng wires, no? Syempre. So, hindi talaga tama yan, no? So, that is the wrong way of crimping. So, kapag tabingi o hindi pare-pareho ang haba, hindi sila abot ng maayos sa loob ng RG45 connector, no? So, hindi nakaabot sa dulo ang wires, no? So, kapag hindi umaabot sa pinakadulo ng connector, hindi tatama ang metal pins at walang signal na papasok dito, no? So, luwag at pagkakakrimp, no? So, kapag mahina ang pagkakapindot ng crimping tool, madaling mahuhugot or madaling matatanggal ang connector at hindi magiging stable ang connection nito, no? So, nasira ang mga wires habang binabalatan, no? So, that is the wrong way of crimping, no? So, kapag malakas ang pagkakabalat, pwedeng maputol o madamage ang maliliit na wire sa loob nito, no? So, minsan yung sobra o kulang ang pagputol ng cable jacket, no? Kapag sobra ang nabalatan, hindi matibay ang hawak ng connector, no? Kapag kulang naman, hirap pumasok ang wires, no? So, that is the wrong way of crimping. Minsan, madumi o sira ang connector. Kapag may dumi ang factory defect, ang RG45, pwedeng hindi kumapit ang metal pins, no? So, ang madumi din pala is hindi rin siya tamang way ng pag-crimping natin, no? So, yun yung tama. So, I will show the video. So, this is the video. So, how to correct way of crimping and the wrong way of crimping.
So, next slide. The next slide is modular box RG45 terminating cable T568B, no? So, ano naman ito, no? So, I will discuss this, no? So, modular box RG45 terminating cable T568B, no? So, ang modular box RG45 ay ginagamit para pagdugtungin ang UTV cable papunta sa pader o wall outlet. So, para maging maayos at malinis at ligtas ang connection at para gumana ito ng tama. So, kailangan sundin ang tamang color coding, no? At pinakamadalas ginagamit ay ang T568B, no? So, paano ginagawang termination, no? Gamit ang T568B o modular box, no? So, kailangan natin balatan ang UTP cable, no? So, tanggalin ng kaunti ang outer jacket para lumabas ang 8 na maliliit na wires, no? So, kailangan din ayusin ang wires ayon sa T568B color code, no? So, ito ay tamang pagkakasunod sa T68B, no? So, meron tayong color dito. So, meron tayong white, orange, and green, white, green, blue. Sa blue naman is white, blue. Sa green naman is meron tayong white, brown. Sa brown naman is ito yun siya. So, ipasok ang wire sa slot ng modular box, no? So, may naka-print ng kulay sa gilid ng modular jack. So, sundin ito para siguradong tama ang pagkakasunod, no? So, gamitin ng punch down tool, no? So, idiin ito ng maayos ang bawat wire para pumasok ng maayos at matamaan ng metal connector sa loob, no? So, kailangan din natin putulin ang sobrang wire. Pagkatapos i-punch or putulin ng tool ang sobra at naka-usling wire, no? So, pagkatapos nun, ibalik ang takip ng modular box para maging secure at protektado ang pagkaka-terminate, no? So, bakit mahalaga ang T568B? So, it is a standard, no? So, ito ay para stable at mabilis na network connection. So, para pare-pareho ang wiring sa buong ICT setup, no? So, at para maiwasan ang signal loss o walang internet. So, that is the modular box RG45 terminating cable T568B. So, ayan siya sa picture. So, nakikita nyo yan siya sa mga internet shop. So, yan yung parang tinatakipan siya and para secure yung kuryente niya, no? Para hindi kayo magkuryente and also malinis siya tignan, no? Kasi 'di ba pag yung kuryente nakikita natin na sobrang dami is parang nakakatakot yung tignan and parang naisip natin ay wag ko tong hawakan because makukuryente ka, no? So, dahil sa modular box is magiging secure and also safe yung mga kuryente, no? So, that is the purpose of modular RG45 terminating cable and T568B, no? So, I will proceed the next slide. So, the next slide is patch panel setup terminating patch panel, no? So, ano naman ito, no? So, ang patch panel setup terminating patch panel is ito yung isang device kung saan inaayos at kinakabit ang maraming UTV cable. So, para maging mas malinis at maayos at madaling i-manage ang network sa isang lugar. Tulad ng computer lab o server room, no? So, ito yung siya. The simple explanation of the patch panel setup terminating patch panel is kailangan natin balatan ang UTP cable, tanggalin ang outer jacket ng cable para lumabas ang 8 wires sa loob. So, same din yan siya ng kaninang i-explain ko, no? So, kailangan talaga babalatan para lumabas yung 8 wires, no? So, yan. So, huwag balatan ng sobra para hindi mahina ang kapit, no? So, ayusin ang mga wires ayon sa color code, no? So, kadalasang ginagamit sa school at office ay T568B, no? So, kailangan din sundin ang tamang pagkakasunod ng kulay na naka-print sa patch panel, no? So, yun yung sabi doon. So, ilagay ang wire sa tamang slot. So, ipasok ang bawat kulay sa corresponding slot. So, dapat pasok ng diretso at hindi baliko, no? So, kumaga dapat straight, no? Kasi,
yun yung tama para malakas yung signal. So, gamitin ng patch down tool. So, kinakailangan talaga yung patch down tool, no? So, idiin, no, ang patch down tool para i-lock ang wires at tamaan ng metal contact sa loob ng patch panel. So, tinatanggal na rin ng tool ang sobrang wire, no? So, kailangan din natin i-check kung patay at maayos at siguraduhin na walang wire na lumulusot o hindi nakapasok ng buo, no? So, i-test gamit ang cable tester. So, ito ay para malaman kung gumagana ang bawat linya at kung tama ang pagkakasunod-sunod ng wire, no? So, bakit mahalaga ba ang patch panel setup, no? So, this is important, no, para malinis at organisado ang mga network cables, no? Para mas maganda siyang tignan, no? So, at para mas madaling troubleshoot kapag may problema sa internet. So, that is the purpose, no? So, para mas stable at mas maasahan ang connection. So, para maging standard ang wiring sa buong network. So, that is the important of patch panel setup. So, I will show you the video. So, ito yung video niya. So, let's proceed for next slide. So, the next slide is wiring network diagram. So, ano naman ang sinasabing wiring network diagram, no? So, we will discuss the wiring network diagram, no? So, ang wiring network diagram ay isang drawing or picture, no, na nagpapakita kung paano magkabit ng mga devices sa isang network. So, makikita dito kung saan dumadaan ang cables at para konektado ang computers, switches, routers, modems, patch panel, o at server, no? So, the simple word is, ito ay parang mapa ng network, no? So, ipinapakita nito kung anong device ang nakakabit sa isa't isa at kung anong cable ang gamit, no? So, dahil dito mas madaling maintindihan. So, ayusin at i-troubleshoot ang network kapag may problema, no? So, that is the purpose of wiring network diagram, no? So, ano ang kadalasang makikita sa wiring network diagram? So, meron tayong makita na modem or pinanggagalingan ng internet, no? So, router. So, ang router is nagdi-distribute ng internet, no? So, that is the purpose of router, no? The next is switch. So, the purpose of switch naman is, ito yung pinagdugtungan ng maraming computers, no? So, the patch panel. So, patch panel naman is, ito yung pinag-aayos ng cables, no? And, UTP cable. So, the UTP cables is, ito yung line ng connection, no? So, computer. So, computer naman is, ito yung laptop and devices, no? Wall outlet. So, the wall outlet is RG45 modular box and ito yung connection sa pader, no? So, gi-explain ko kanina. So, bakit importante ang wiring network diagram, no? So, it is important because para malinaw kung paano nakaset up ang buong network. So, para madaling mag-diagnose kapag may sira o walang internet, no? So, para maayos at organize ang cable management at para matulungan ang ICT team na magplano ng network, no? So, that is the important of wiring network diagram. So, kumbaga ito yung mga nagpapalakas ng ating signal at mas mapadaling maayos yung signal natin once na nasira yan siya. So, yan yung nakakatulong sa ating wiring network diagram, no? So, that is the end of my report and thank you for listening and shukran.